weakness talaga ni BBM. Magaling lang sa English pero yung walang laman, saka hindi niya talaga alam yan, yung mga consequence ng kanyang mga ginagawa. Kagaya nun, example, biro mo, they were in ASEAN, and it was in his speech, he started attacking the premier of China. In his ASEAN speech, that they're encroaching on our open waters, and they are attacking sort of, declaring war, Yeah, no? Akala niya sa ASEAN si Satya doon. Akala niya points siya kay Trump. Na si Trump pala nakikipag-debate meeting sa Premier China. Malalak mga giants nag-meeting doon. Siya hindi kasali. Well, mag-iisang taon na rin yan, ma'am. Simula nung sinabi ng dati ni Pangulong Marcos na mahiyak naman kayo. No? Mag-iisang taon na yan. Hanggang ngayon, wala pa rin nananagot sa flood control standard, sa katiwalian na nangyari sa 2023, 2024 at 2025 budget. Kung isang taon na itong corruption scandal na ito na walang nananagot at walang sinseridad ang administrasyon na investigahan, hindi pa po doon lahat ng mga involved sa scandal na yan, makikita din natin na wala silang gagawin dito sa problema natin na darating dahil sa giyera sa Mindanao. May hapon. Ma'am, ano po message yung ma'am? 1 year na po sa ICC, CPRD. Nag-ikot kami kanina. Marami pong Dabawenyos ang galit na galit, ma'am, sa ginawa po sa kanya. Oo, hindi lang mga Dabawenyos, no? Mga Pilipino galit sa nangyari. Pagpilap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basihan at walang maayos na witnesses. So, galit ng mga tao, isang taon na sila galit at hindi inuupas yung galit hanggang hindi mabalik sa dating Pangulong Rodrigo. Hindi yung urgent Reaction TV Basic Double Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. Ako po, ito po pakinggan po natin si BBM. Pakinggan po natin lahat ng kabalbalang ginawa niya doon sa New York. Mga kareaksyon, dami po niyang alam. Ang dami niyang alam. Ang dami mong problema dito sa bansa mo dito. Yung mga kababayan mo sa Middle East, hindi yun ang asikasuhin mo anong ginagawa mo dyan sa United Nations. Yung mga kaso dito, yung mga 18 Marines, ipa-imbestiga mo yun. Pauwi mo siya. Alam mo, Bongbong Marcos ba nandiyan ka sa New York? Anong ginagawa mo dyan? Gusto mo ba magpagamot? O namimiss mo yung it's too big. It's too big. Do it for me, honey. Do it for me. It's too big. I know you like it. Baka marami ka namimiss dyan yung New York life. Mga karya, anong ginagawa mong katarantaduan dyan sa United Nations? Kababayan yan. Kailan ka pa naging advocate ng mga babae? Kailan pa naging advocate ng mga babae ang taong to? Ito mga karyasyo, pero bago po yan mga karyasyo, bago po natin pakinggan si Bongbong, pakinggan natin ng konti. My question is, gaano ba kahalaga yung namakuha natin yung seat sa UN Security Council? And paano po ba ito mapapakinabangan yung benepisyo na ito doon sa mga ordinaryong mamamayan? Well, malaking bagay sana ito dahil uupo kung tayo Ayusin mo ang pagsasalita mo, putang ina naman, wala kami naiintindihan, bayad ka ng taong bayan. Di namin naiintindihan, ayusin mo. Ayusin mo, kulang ba? Oh, tingnan mo, hinawakan niyang ilong niya, kulang? ay Microgram, dagdagan mo. Sabi ni Amy, dagdagan mo, kulang. bigyan at maging non-permanent member ng Security Council, uupo tayo sa Security Council which is the guiding body of the United Nations at doon dinidecide
kung ano ang mga issue na dapat talakayin ng United Nations in mga General Assembly. Ang dami mong pinapakialaman dyan sa United Nation na yan. Dito nga sa Pilipinas, hindi mo maayos-ayos. Hindi mo dalawang eroplano, dinala nyo dyan sa New York. Yung mga kababayan mo doon sa Middle East, naghihintay ng eroplano. Ang dami mong alam na United Nation na hindi mo ayusin yung trabaho mo dito. Ba nandiyan ka pala? Pag-usapan and all the other issues around the world. At ito'y magbibigay ng boses para sa Pilipinas na kasing halaga ng boses ng mga malalaking bansa. Ang galing mo Magbibigay daw ng boses ang pagpunta niya dyan doon sa pagiging non-member ng United. Alam po ba ninyo mga kareaksyon nito? Realidad lang to. Sa isang pamilya, pag alam nilang marami kang pera, iba yung trato sa'yo. Realidad po yan, realidad. Yung mga kababayan natin dyan sa Middle East, alam po, sa OFW, alam po nilang ibig ko sabihin dito. Kapag alam ng mga kamag-anak mo at mga tao sa paligid mo na wala kang pera, iba rin yung trato sa'yo. Ganyan din sa buong mundo. Ayan, yung mga kababayan po nating nasa ibang bansa na nagtrabaho dyan sa OFW, mga OFW. Di ba anong tingin nila sa mga Pilipino sa ibang bansa? Di ba maliit? Aminin po natin sa hindi. Kahit na mataas pa ang iyong posisyon sa isang kumpanya, kapag alam nilang Pilipino ka, napakaliit po ng tingin nila sa atin. Kasi alam nila mga Pilipino katulong, yun nga, domestic helper, nagtatrabaho sa hotel, nurse, maliliit po, caregiver. Ako po, mataas ang tingin ko sa mga yan kasi alam po namin sila yung mga bagong bayani natin na nagdadala ng dollar sa Pilipinas. Pero, sa ibang bansa, napakaliit po ng tingin ng ibang lahi sa ating mga Pilipino. Hindi po, hindi po kuro-kuro yan. Dahil dati po OFW. Alam po ng lahat yan. At ito, mga kareaksyon, itong Bongbong Marcos na ito nangangarap na maging kapantay daw siya ng boses ng France, ng Amerika, ng Canada. Alam mo, Bongbong, ang tingin sa iyo ni Trump, ayaw ko na magsalita. Kasi hindi posibleng hindi alam ni Trump na bumabata ka. Imposibleng hindi alam ni Trump na nagnakaw ka. Imposibleng hindi niya alam yun. Alam nila lahat ang nangyayari sa Pilipinas kasi may CIA dyan. Yung interest lang nila, wala silang pakialam kung bumagsak ang Pilipinas. Wala silang pakialam kung lumagapak ang Pilipinas. Ang pinapakialaman nila, yung interest nila. Dapat ganun din ikaw. Yung interest ng Pilipinas dapat ang pinapakialaman mo. O ngayon, nagangangawa-ngawa ka sa United Nations dahil nakita mo yung Iran, binabagsakan na ng mga bomba-bomba yung mga kapitbahay dyan na mayroong US base. Ngayon, natatakot na kayo ngayon. Kasi posible, dahil alam nila, EDCA. Hindi nyo may paliwanag, hindi nyo lang kung anong gagawin yung pagpapaliwanag patungkol sa EDCA. Komo na hindi kontrolado ng Amerika, komo tayo ay may kontrol neto, wala silang pakialam dyan. Basta merong Amerikano sa isang lugar na may daladalang baril, may daladalang jet fighter, bobombay nila yan. Bongbong. Ang dami mong problema sa Pilipinas, nandiyan ka. Tumaas ang presyo ng gasolina, nandiyan ka. Nag-iikaos ang mga Pilipino, nandiyan ka. Gustong umuwi ng mga tao doon sa Middle East, nandiyan ka. Sabi mo, hindi makalipad ang eroplano? Paano ka nakarating dyan? Hindi naman Middle East yan. Bakit yung ibang bansa na iuuhin nilang kanilang mga kababayan sa kanilang bansa? Mismong Israel nga kinuha nila yung kanilang mga kababayan sa Dubai. Inuwi sa Israel, akala mo naman, mas safe sila sa Israel. Pero ginawa nila yun. Dahil gustong umuwi ng kanilang mga kababayan sa Israel. Tapos ikaw, wala kang may padalang eroplano doon, dala-dalawang eroplano ang dala-dala mo dyan sa New York. Kung sino-sino mga korap na kasama mo dyan. Pakinggan po natin si Bongbong Marcos. The rich and powerful nations that already sit as permanent members of the Security Council and all the other issues around the world. At ito'y magbibigay ng boses para sa Pilipinas Galing na kasing halaga
boses ng mga malalaking bansa, Mangarap rich ka. and powerful nations Mangarap ka. that already sit as permanent members of the Mangarap Security ka. Council. But we have to look beyond just the Philippines and what it can do for the Philippines. Dahil ito talaga ay bilang mapatibay pa ang ating partnership with the UN na matagal na. We have been working together with the UN since 1945 on many of the most important issues. And so it is really to strengthen that partnership. And it is not just about the Philippines. It is about being a representative voice for middle-income countries, for Oh, di ba? Middle income countries. Ngayon, pinakikialaman niya hindi lang daw sa Pilipinas. Nire-represent daw niya yung ibang bansa na middle income country. Anak ng kulangot naman, Bongbong Marcos, yung bansa mo nga hindi mo may representang maayos. Tapos gusto mo pang i-representa yung mga middle income countries? Gusto mo pang i-representa yung buong ASEAN? Grabe ka kung ganon. Sinong nag-a-advise sa'yo? Bakit kanila ginaganyan? Bakit ka ginagago ng mga nag-a-advise sa'yo? Ang trabaho mo sa Pilipinas, lubog sa utang ang Pilipinas, nawawala ang pera ng flood control, custom, DOH, DepEd, Pag-ibig, PDIC, o GSIS, nawawala lahat ng pera nila sa inyo dinala. Tapos nandyan ka. Wala nga mga dito sa Pilipinas eh. Gasolina wala na nga eh. Tapos ano pa yung non-permanent member? Tapos magsasalita ka, women's advocacy. Kailan ka pa naging women's advocacy? Kailan pa? Di ba men's ang gusto mo? Kailan naging women's ang gusto mo? Di ba men's ang gusto mo? developing countries, for the Indo-Pacific region, which is now really the driver of a great deal of the global economy Nako. and of geopolitics. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng boses sa ganyang klaseng Alam mo mga ka-reaction, alam po ninyo mga ka-reaction. Makita, isipin mo siya lang ang nag-iisang head of state. Siya lang ang nag-iisang presidente na pumunta doon sa women's talking about women's equality, feminism, whatever is that. Di ba? Kailan ka ba naging women's advocate? Meron ka bang track record na naging women's advocate ka? Meron, wala. Ganyang klaseng body na napaka-importante at napakataas na sa ngayon ay wala tayong boses na ganyan at tayo ay magiging boses hindi lamang para sa Pilipinas kung hindi sa mga iba't ibang bansa din. Thank you, Mr. Ang tanong, gusto ka ba nilang mag-represent para sa kanila? Hindi. Gusto ba ng Indonesia i-represent mo sila? Ng Malaysia, ng Singapore, ng Thailand? Gusto ba nilang i-represent mo sila? Huwag kang mangarap, Bongbong. Yung mga kababayan mo sa Pilipinas, ayaw na ayaw nilang i-represent mo sila. Tignan mo, pagbagsak nyo sa New York, sinisigawan na kayo ng mga tao. Tignan mo, pagbagsak sa New York, welcome ka ng mga kababayan mo dyan, ng sigaw, ng mura, ng putang ina, ng gago, ganun. Minumura ka nila dyan. Tapos gusto mong i-represent yung mga kapitbahay mong bansa? Yung mga middle income, bakit middle income country na ba tayo? Anong pinagsasabi mo dyan? Nakakahiya ka, Bongbong, umuwi ka na dito. Sabagay, kung ayaw mo nang umuwi, dyan ka na lang. Huwag ka nang uuwi dito, okay lang naman. Merong Sara Duterte na mas matino. 1,000,000 times na mas matino sa'yo. Grabe. Grabe, nakakahiya ka, Bongbong. Kinakahiya ka namin. Ginagawa mo kaming kahiyan dyan sa ibang bansa. Kung ano-anong pinagagawa sa'yo, sino ba ang uutos sa'yo niyan? Ang problema na sa Pilipinas, sinong nire-represent mo dyan? Mr. President, the next question will come from Harleen Delgado, ABS-CBN. Hi, Mr. President. Good afternoon.
Sir, just want to ask on your assessment on the overall campaign of the Philippines for the UNSC non-permanent seat. Just wondering, sir, what are the challenges, if there's any, that you've encountered during the campaign, and how optimistic are you in winning against our rival country, Kyrgyzstan? Well, we have the advantage, and this is what I highlighted in my speech, that the advantage that the Philippines has is that we have a very strong record of partnership with the UN. Una mga karyason, alam po ninyo dyan, inuulit ko nangangarap ng gising itong si Bongbong. Unang-una, sa ayaw sa gusto natin, merong racist dyan sa United Nations. O tingnan mo dyan sa ICC, ang nakakulong lang yung mga third world country, yung mga developing country. Wala man lang nakakulong na dyan, ng mga puti. Ang nakakulong dyan, taga-Africa. At nag-iisang Asian na nakakulong si Pangulong Duterte dyan. At itong si Bongbong, ang nagpatapon. Today is the anniversary po ang pagkakakidnap ng Pangulong Duterte. Tapos nandyan siya sa United Nations. Nagsalita. Hindi ko po alam mga karyasyon Hindi ko alam kung anong mangyayari sa Pilipinas after 1 month. Kasi sa totoo lang po nagkakaroon na po ng post na yung mga nagpa-panic buying, wag naman po kayong mag-panic buying. Kasi okay lang. Sanay naman tayong kumain ng kamote, sanay tayong kumain ng gabi, sanay tayo, kaya lang pati kamote baka pati gabi wala na. Sanay tayong kumain ng mais. Okay? Wag po kayong mag-panic buying, okay lang ang Pilipinas magsusurvive. Ang problema lang dito mga karyasyon, magsusurvive tayo na napakahirap. Kaya lang, kinakabahan din mga karyasyon ng ating mga kababayan na malapit sa mga US base na, o yung mga lugar na may Amerikano, sundalong Amerikano, na baka tatargetin ng kalaban ng mga yan. Kung sakaling kumalat ng gera, wag naman po sana. Nako. Yun ang sinasabi natin. Hindi niya kayang ipaliwanag ngayon yung tinatawag niyang enemy to none. Friends to all, enemy to none. Hindi niya kayang paliwanag yun. Over the years, hindi lamang, it's not about the Philippines. For example, yung mga peacekeeping na tinutulungan natin ng UN under the auspices of the UN. Yung ating mga pagdala ng mga iba't ibang issue na tayo lang ang nagdala sa UN. Women's issues, climate change issues, social... Alam ko po mga ka-reaction, medyo naiirita na ang mata ninyo at tenga ninyo kay Bongbong. Itigil na natin. Pasensya na po kayo. Itigil na natin. Bongbong, umuwi ka na dito. Anong ginagawa mo dyan? Kinakahiya ka ng mga kababayan mo dyan. Kahit dito sa Pilipinas, kinakahiya ka. Umuwi ka na, Bongbong. Dito ka na lang. Sa bagay, he's too big, He's too big! Pag-usapan naman po natin ngayon na nagkakagirian po si Marcoleta at saka itong si Pinky. Si Pinky, nililigaw na naman niya. Ang sinasabi ni Marcoleta, ayusin natin, ipatawag natin ang dapat ipatawag. Pag-usapan natin ang dapat natin pag-usapan. Ngayon, dinadala na naman ni Pinky kung sinong pogi. Ito, pakinggan po natin. Every time he shoots himself in the foot. Naghahanap siya ng masisisi Ako yung paborito niyang sinisisi For all his miseries. Tapos sabihin mong i-give up yung KIT, tapos sabihin mo, in-splice ko. May kailangan ba i-splice doon? Bakit kayo ang favorite yung sisi? Dinadala na naman sa KIG. Sasagutin po ni Marcoleta yan, dinadala na naman niya sa KIG. Ang usapan dito yung nakawang mali-maleta. Oy, Pinky, ang usapan yung nakawang mali-maleta. Ang usapan may lumitaw na 18, tagahatid ng basura. Ayaw mong ipatawag kasi sabi mo hindi sila credible, hindi sila kapanipaniwala. Ngayon, Pinky, dinala mo sa KIG, dinala mo doon sa SOSE, dinala mo dyan sa kung sinong pogi. Sasagot si Marcoleta mga karyasyon. Hintayin lang niya. Ba't kaya kayo ang favorite niyo si sisi? Siguro mas pogi ako sa kanya. Puro kabadingan ang alam mo, Pinky, puro kabadingan. Yung komento lang, sir. Oh, wala akong komento, kasi noong una, wala naman. Anyo, walang komento. Anyo, manda ka, anyo. Teka lang, bakit nasa ba yung ginawa ko dito? Ba't nandiyan tayo? Every time Sada ito. Sir, no comment dun sa mas pogi daw siya. Salamat, sir. nakikita mo naman, di ba, kung sino?
Sino, sir? Basta nakikita mo. Okay na, ma'am, okay na. Oh. Ang ibig sabihin ni Senador Marcoleta doon, nakikita, sabi, mas pogi daw si Pinky sa'yo. Sabi ni Senador Marcoleta, nakikita nyo naman, nakikita nyo man, di ba kung sino? Nakikita nyo kasi, nakikita nyo na hindi siya pogi kasi bakla siya. Ako lalaki. So, imposible maging pogi siya. O, di ba? Sino? Hindi ka bakla. Pakitanggal po yung bakla sa record of the legislation. Hindi raw bakla si Pinky. Lalaki daw, lalaki. So obsessed daw kayo sa pag-defend sa China and yung mga sinasabi niyo daw po pattern dun sa mga sinasabi ng China. Naniniwala ka sa kanya? Kayo. Ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko dinepend ng China? You tell me. When? When? Tell me. Yung sinabi ko, pabor sa China? When? When? Tinanong siya, binalikan tanong, naniniwala ka sa kanya? Hindi makasagot yung reporter kasi hindi rin naniniwala kay Ping Lacson yung reporter Hindi po makasagot yung reporter. Wag nating ilihis yung Yun, ito. sinasabi ko, hitting me back. Yun. Walang issue yun. Ang ating linawin ay yung hinahanap ng taong bayan. Yun. Nilimas ang kabang bayan. Gusto Tama. kong ulitin yun. Okay? Kung ang gagawin nila ay puro lang hit ng hit ng hit, okay lang sa akin. Sawang-sawa na ako sa hit na yan. Hindi na ako tinatablan yan. Pero wag natin kakalimutan ng taong bayan. Lahat ng sinabi ko ron na dapat puntahan niya, Yun. pagkat yun ang sinabi niya, lahat ng ebidensyang kakailanganin, pupuntahan natin. Tama. Ang dami ko sinabi sa aking privileges. Kung sino-sino ang dapat napuntahan. Naku po. Di ba? Hindi niya sinagot. Nako, yung sinasabi natin Si Pinky Lacson po kasi mga ka-reaction, iniiba po niya ang usapan Iniiba mo kasi ang usapan, Pinky. Hindi ka nag-i-stick dun sa usapan Kung saan mo dinadala ang usapan, Pinky. Di mo ba mga ka-reaction? Wala po ko inimbento. Ay, Salita niyo po lahat yan Ito na naman. Sabi niyo, iniinsulto ko kayo. Ito na naman. Sagutin niyo po. Sagutin niyo. Totoo po ba o hindi yung ating napanood sa mga video? Sagot. Totoo po ba o hindi yung aking mga binanggit? Sagot. Tapos na po kayo. Tapos na kayo. Tapos na po. Tapos na po. Kung sasagutin ko po ng isa-isa ang ibinibintang po ninyo sa akin, maliliis na naman po ang pinag-uusapan na kailangan na po ng taong bayan na malaman na po ang katotohanan. Sino po ang may pakana? Sino po ang mga mastermind Tama. sa nangyaring nakawan sa ating kabangbayan? Ito po ay hindi pangkaraniwang pagnanakawan, Ginoong Pangulo. Yan po ba ang gusto niyong mangyari, Ginoong Ping Lacson? Nakakadiri! Ew! Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hindi po talaga siya ubra kay kay Marcoleta mga ka-reaction. Hindi siya ubra kay Marcoleta. Ito po dito mga ka-reaction, napahiya po dito. Palagay ko napahiya sila dito sa statement po ng nagnotaryo dito sa 18 Marines dahil hindi po nila nagawa sa abogadong ito. Ang ginawa nila doon sa abogado si Spera na abogado na nagnotaryo kay yung una-unang Marines, Sergeant Gutesa. Ngayon, itong mga reporter, kung ano-anong tinatanong na wala sa hulog. Not a Republican, hindi investigador yan. Ito, pakinggan po natin pakinggan natin yung katangahan ng mga ito. Pakinggan natin. To me to appear on the 12. However, may previous commitment ako, so I requested for an earlier setting. No, I just came here to clarify some matters that they want me to clarify. And just to set the record straight, I am a duly commissioned notary public for the city of Las Piñas over a decade, no? And as I've said, as I've explained, the pinagsamang sinumpang salaysay is no ordinary affidavit, no? Okay? Actually, marami kasi siyang mga affiants, no?
So I had to perform my notarial duties in accordance with the rules on notarial practice, and I told the NBI that everything was documented. All the competent evidence of identity were verified, and they confirmed to me that it is their voluntary statement. So I just did perform my notarial duties, and we should not shirk on our duties to explain or to authenticate our act whenever we are asked by public authorities. That's what I did today, and thank you. Sir, umarap ba yung 18 ex-Marines nung nag-notarize kayo ng affidavit nila? Yes po, they subscribed the pinagsamang sinumpang salaysay on my front, and I verified all their identities and I administered the oath as expected of me as a notary public. Sir, the director said it's very unusual to have one affidavit for all 18 affiants. Sir, kayo po ba? As I've said, it is not different from all the affidavits that we do notarial acts for, It is a mere affidavit, only that there are so many affiants. The only problem with us is to how to squeeze it in the notarial register because there are 18 of them. Plus one, the witness, si Bishop. So yun lang naman ang kaibahan doon. Our duty is just ordinary, administer the oath. They affirm it, and we are bound to administer the oath because they confirm that it is their voluntary statement and allegations contained in the affidavit. So ganun lang, hindi po unusual yon. Meron namang mga affidavit na joint marami. Ito lang kasi 18, Nasabi nga rin po ni Ombudsman Rimulya na magkakasama sila palagi. Alam nila lahat ng nangyayari. Ganito po yan. Ang notary public po, wala pong alam yan kung ano po yung nilalaman ng statement na yan. Yung salaysay na yan. Ang trabaho po namin, alamin namin kung yun ay pinirmahan ng kusa. Walang pangako, walang gantimpala, walang pera, hindi sila pinwersa. At kapag yan ay kinumpirma nila sa amin, i-administer namin yung oath nila. Yun po ang trabaho namin. Bali, hindi niyo po nabasa sa yung buong affidavit prior? We browse over it. Yeah, I browse over it. But I have nothing to do with the contents of the salaysay. Hindi po namin trabaho yun. Basta sinasabi po nila, kusa po namin binigay. Yun ang ibig ko sabihin, mga kareaksyon. Anong pakialam niyan? Hindi investigador yan, notary public yan. Alam nga naman, i-investiga niya. Taga lang, totoo ba to? Naghatid kayo ng pera? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Wala yan. Notaryo lang yan. Chap. Notaryato na. Ito, at nakaharap kami sa iyo, ito po yung competent evidence of identity namin. Kami po pumirma niyan. Notaryohan po namin. Yan po ang first time, ang NBI first time. Merong naglahad ng testimonya, ng impormasyon na sila ay gumawa ng mga trabaho na pinatrabaho sa kanila. Pinatawag nila yung nagnotaryo. Di ba? Yan ang first time sa history ng Pilipinas. At nakakahiya po yan. Nakakahiya po yan. Pare-pareho silang mga abogado. Abogado si Remula. Abogado yung mga nasa NBI. Di ba sila nahiya sa ginagawa nilang yan? Di ba nila naiintindihan ang trabaho ng notary public? Ang trabaho ng isang nag-iimbestiga, trabaho ng pulis? Di ba nila naiintindihan yan? Pati ba naman yung notary public talagang ipapatawag? Yung isa nga napaikot nila si Espera O pinorge daw ni Gutesa yung notaryo. Anong dahilan ni Gutesa bakit ipoporge niya? Bakit pepekihin niya yan? Anong dahilan? Hindi na lang nila alam, mga kareaksyon, kung anong gagawin nila para ang taong bayan ay mailigaw. Pero hindi nyo maililigaw ang taong bayan kasi hindi bobo ang taong bayan. Yun lang po. Attorney, ano po yung nakikita niyo lumalabas sa news na kinokontest ninyo? Ano yung hindi totoo? Wala po, hindi na po kasi ako tumitingin dyan kasi hindi ko na po alam kung anong totoo So ako, dinocument ko kung ano po yung notarial act na ginawa ko at dinocument din po nila. They are also anticipating any public scrutiny in the future. I did it myself. Dinocument ko po siya. I know that is going to be a public concern, that I may be subject to public scrutiny. So I also documented it and I'm ready to submit it before the office of the NBI. Thank you. Thank you. Thank you. Sinabit ka na document ngayon dito sa bureau? Ano po? Palagay ko may tumatawag na sa abogadong ito
Palagay ko may nag-o-offer na dito eh. Bumaliktad ka, sabi mo, yung ginawa kay Espera, ginawa sa'yo. Sabi mo, pinag-red. Big ka na documents. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Ito po yung pagpapatunay na ako po hindi hausyaw na abogado. Ako Hausyaw. po opisinang notarial office po. Yun nga po, kaya in-urge ko rin po yung public na sana po sa mga ganitong act, no, pumunta po kayo sa valid na sa mga lehitimong notary public. Marami po kasi mga nakikita dyan na nagkalat po sa mga kalye. Ito po ay solemn duty po namin as notary public, no. We are officers of the court, so we have to protect the public interest about these public documents po. Attorney Lesna, what's your reaction? Sinasabi nila bayaran daw kayo. Actually, sinabi ko po sa NBI na dito po sa notary public ko, you can verify. Marami po akong libreng ninonotaryo dyan dito, hindi ko po siningil to. Bakit kanyo? Paano ko sisingilin yung mga yan? Ang dami nila, tapos notaryo, simpleng affidavit lang po. Yung mag-affidavit nga na magtatahon, nililibre ko Sir, do you know Attorney Levy? Yeah, I know him. Because he appeared to me. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Attorney. Notaryo na magtatawong, nililibre ko. Hindi po nila natrabaho ang Notary Public ngayon. Ay nahihirapan ngayon kung anong gagawin nila dito sa 18. Dinimanda yung 18. Yung maganda yan, dinimanda nyo. Magkita-kita kayo sa korte, mas lalong gumaan. Mas lalong dumami. Ito mga ka-reaction, mag-browse muna tayo dito sa Facebook page ni Attorney Levito Baligod. Ito mga ka-reaction ang kaganapan sa kanya. Chismis, ayan, chismis, nakasulat po dyan mga ka-reaction. Teka lang, nakabaliktad. Baliktad lang po natin mga ka-reaction Kailangan nating follower po ako ni Attorney Baligod. Magsimula pong lumabas siya. Nag-follow na po ako sa kanya dahil alam ko na maraming tayong informasyon na makukuha sa kanyang Facebook page. At ito po mga ka-reaction, sabi po dito ni Attorney Levito Baligod, chismis. Ano ba itong chismis? I-play po natin, i-play natin. Saldi ko, ang sigurado po ako ngayon, yung 8, hindi kay Saldi ko naglingkod. Although they are, inamin ni Atty. Baligod, 103 assigned na bodyguard kay Saldi ko. Meron pong retired general na nag-recruit sa kanila Identified na rin po namin yung retired general na nag-recruit doon sa 103 na yan. So yung 103, ni-recruit yung retired general na to. At meron po kasi mga... Tingnan nyo mga ka-reaction Hindi po nila pinakikialaman kung ano sinabi nung 18 Marines, kung totoo o hindi. Ang iniimbestigahan po nila, yung mga Marines. Ang iniimbestigahan po nila kung talaga ba sila ba ay naglingkod kay Saldi o hindi. Hindi po nila inaano kung ano sinabi ng Marines. Basta naghahanap po sila ng butas na itong mga Marines na to ay mapawalang saysay ang kanilang mga testimonya. Ganyan po ngayon ang nangyayari sa ating gobyerno. Ito naman si Matibag na to. Dati itong PDP Laban Secretary General Pero alam po natin, ang pera ay nakakagalaw yan ng imposible, nagiging posible. Ito po ako ngayon, yung 8, hindi kay Saldi ko naglingkod. Yun. Although they are, inamin ni Atty. Baligod, 103 assigned na bodyguard kay Saldi ko. Meron pong retired general na nag-recruit sa kanila Identified na rin po namin yung retired general na nag-recruit doon sa diba? 103 na yan. So yung 103, ni-recruit yung retired general. Diba? At meron po kasi mga historian lumalabas na they're supposed to be employed for the period of 2 years. Pero naputol nga. Dahil wala na nga si Saldi ko. So these bodyguards, including mga retired Marines, hindi na po nakakuha ng sahod din. Nawala ng trabaho. So yun nga po yung ini-explain ko na isang angulo that these people, wala silang livelihood, walang kabuhayan. So parang baka mamaya appreciated yung consent nila sa paggawa ng mga salaysay dahil kailangan nila ng bayaran, or baka mamaya mayroon din siguro sinisiguraduhin natin na walang panunuol, walang pananakot sa diba? nila. Ay, nako, Pilipinas, kung mahal, ano mangyayari sa iyo kung ganito lahat ng mga sa ilalim ni Bangag, parang nakakaamoy ako lahat sila ay nakatanggap ng napakalalaking pera. At kung hindi totoo yan,
si Director Matibag, kung hindi totoong ikaw din ay tumanggap ng mali-malitang pera, pwede bang isumpa mo ang buong mong pamilya sa Facebook o sa YouTube na hindi ka tumanggap ng pera at hindi mo pinapakain ang iyong pamilya galing sa nakaw ng gobyernong ito? Yun lang, sumpa lang para magkaroon kami ng kumpiyansa muli dyan sa lahat ng sangay ng ating gobyerno. Ano lang, para lang sa amin, para maniwala kami sa iyo. Testimonyals. Kay Saldico, ang sigurado po ako ngayon, yung 8, hindi kay Saldico naglingkod. Although they are, inamin ni Atty. Balicod, 103 assigned na bodyguard kay 3 na yan. So yung 103, ni-record yung retired. Diba? At meron po kasi mga historian lumalabas na they're supposed to be employed for the period of 2 years, pero naputol nga. Dahil wala na nga si Saldico. So these bodyguards, including mga retired Marines, hindi na po nakakuha ng sahod din at nawalan ng trabaho. So yun nga po yung ini-explain ko na isang angulo that these people, wala silang livelihood, wala kabuhayan. Sige. So parang baka mamaya appreciated yung consent nila sa paggawa ng mga kasabay-sabay. Sige. Dahil kailangan nila ng kabayaran, baka mamaya meron din siguro. Sinisiguraduhin natin na walang panunuol, walang panunakot doon sa pagbibigay nila ng kanilang testimonya. Ang sigurado po ako ngayon, yung 8, hindi Anong po sagot ni Atty. Levito Baligod dyan sa chismis? Ito pa, yun, mga kareaksyon, ha? Sabi niya dyan, stupidity. Pakinggan po natin ano yung stupidity na to. Kailangan nating maimbestiga ang Facebook page ni Atty. Baligod. Sabi niya, panoorin. Ayan. Bishop Efrain Tendero, sinupina ng NBI kaugnay sa kanyang pagiging witness sa affidavit ng 18 Marines. Ito ang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag. Dagdag ni Director Matibag, konektado raw si Attorney Charlie Pascual ang nag-notaryo sa joint affidavit ng 18 Marines sa law firm ni Attorney Levy Baligod. Stupidity nga naman. Ito po. Yan mga witness, if there's Ayan. ang mayroon po lang mga witness, if there's parang yung mga rights mo, nagbenta. Tingnan. Naging witness, may wala ito agreement, may witness. Pero yung sworn affidavit, ngayon lang ako narinig na may nag-witness. Parang naging abogado ito ni Bongbong Marcos, Yung NBI, parang naging abogado ni Bongbong, So, si Pastor Efrain is also person of interest. We also issued a subpoena sa kanya. Dumalo po siya, nagbigay din ng mga picture at video recording na nagnotaryo sa opisina. But we have yet to validate kung talagang sa Las Piñas yung ginawa yung notary. Because what is surprising, sa Makati yung opisina ni Atty. Baligod, pero ang notary public sa Las Piñas, ang press conference sa San Juan. So it took time to travel, to biyahe na ganun. So sabi niya, regular naman daw yun, may mga joint affidavit. In my experience as a lawyer, tama naman may mga joint affidavit o joint document. Pero this one is serious allegations to a lot of people at saka merong national interest, so to speak. Kung ikaw yung lawyer, sinasabi niya kasi, hindi ko kailangan alamin. Ang alamin ko lang is kung ano yung kung totoo ba sila yon, kung sila ba nagsabi nun. Pero prudence will dictate sa mga abogado na itong ganitong sistema, bago ako mag-notaryo, teka muna dahil sigurado mapapatawag ako rito at matatanong. So what we found out, tinatakot po nila yung mga abogado na kapag ang usapan ay yung mga basura, kailangan wag nyo nang inotaryo yan kasi papatawag kayo. Pero sabi nga po ni yung attorney na nag-notaryo kanina, hindi po siya haw-shaw. May bayag. Hindi katulad ni Espera. Walang... Babae kasi, babae. May relationship sila ni Atty. Baligod. Sabi magkakilala na at eventually magiging off-cancel. Although si Atty. Baligod, in one of his pronouncements sa social media niya, sinabi na niya na off-cancel si
si Attorney Pascual sa opisina niya. What also he found out is si Attorney Pascual is very active in social media dun sa kamusta ka attorney yata parang gano'n, na sila magkakasama ng personalities or also very involved in politics. And ang nagmamanage ng account na yun or ang may account is a person named Michelle Defensor. When we asked him kung kaano-ano ni Mike Defensor, hindi daw niya alam. But we found out later on magkapatid pala si Michelle Defensor at si Mike Defensor. So yun yung mga Anong problema nun? namin. So, anong problema nun? Hindi na po nila alam, mga karyasa, nako-corner na sila dito. Once again, serving as altar boy in Holy Mass celebrated with the brave 18, yun. Hindi, napindot ko lang po yung laughing, sorry po. O ito, si Blapper. O, sabi niya, iaano niya sa ICC yung 18. Pero nagsampa siya ng kaso sa Pilipinas. Nambablap to eh. Ganun ang nature ng obstruction of justice. If a file ng ICC prosecutors sa ICC mismo. But Sa that would pre-trial entail chamber. but that would entail our cooperation Sige, as a Blapper. country. Blapper. Bibigay ko sa kanila yung mga pangalan eh. Blapper. Ako, as a citizen, bibigay ko pangalan nila Levy Baligod tsaka yung Blapper. yung mga 18 mga nag-press con doon. Ito yung mga nag-ano sa inyo. Ako, I'm expecting na baka makasuhan itong mga to ng ICC mismo Yes, yeah. for Paano sila obstruction of justice. Paano sila kakasuhan ng ICC kung wala na tayo sa Rome hindi na tayo miyembro ng Rome Statute? Tanga. No. ICC mismo No. ang magpa-file against them. Oh. Ganun ang nature ng obstruction of justice. If a file ng ICC prosecutors sa ICC mismo. But Sa that would pre-trial entail chamber. but that would entail our cooperation as a country. Bibigay ko sa kanila yung mga pangalan eh. Di ba? Tanga. Ako, as a citizen, bibigay ko pangalan nila tanga. Levy Baligod tsaka yung mga 18 mga nag-press con doon. Ito yung mga nag-ano sa inyo. Ako, I'm expecting. Wala na nga, hindi na nga tayo member ng Rome Statute. Di ba? Si Bit, trililing talaga yung pagka-trililing niya, talagang umaandar lagi, hindi nagde-day off. Hindi, ano naman to? Yan, palpak ang intel niya. There. Name the 8, saan napunta ang intel fan mo? Name the 8 daw, palpak daw ang intel mo, Brad. There. Name the 8, saan napunta ang intel fan mo? Saan daw napunta? Sa bulsa. Ito naman, sabi niya, may plano ka pa yata na i-repair sila. Sabi po ni Matibag, 18 dating sundalo posibleng biktima ng kahirapan. Biktima ng kahirapan? Biktima ng kahirapan, itataya mo, buhay mo, pati pamilya mo, biktima ng kahirapan, alam mo, kalaban mo, mga bangag. 18 na dating sundalo, posibleng biktima ng kahirapan, makawala ng trabaho, NBI. Ano po sagot ni Atty. Baligod? May plano ka pa yata na i-repair sila sa DSWD. Pinagpasapasahan nyo na ang reklamo namin tungkol sa korupsyon. Mula Ombudsman to NBI. Baka NBI to DSWD pa aabot. Pwede ring idiretso mo sa PCSO. Wag lang sa NAPC ni Gadon. Lalong mahihirapan sila. Seriously, kawalang-yahan na yan. Ito ba mga reaction? Maraming Pilipino ang naghihirap, sabi po ni Atty. Baligod. Maraming Pilipino ang naghihirap at walang trabaho dahil ang pondo na para sa pagpapaunlad na sa bayan ay ninanakaw. Yun ang imbestigan mo. Meron ng male version si Auntie Claire. Tarabitab. Auntie Claire Tarabitab. Sigurado ako, marangal na Pilipino ang 18 na mga sundalo. Meron na daw pong male version si Tarabitab, Auntie Claire. Nakakaya si Matibag yan. Binobol Jackson ni Levito. Ito, we are expecting more but we are perturbed and remain unbowed.
Bureau of Correction Director George Katapang Jr. arrived at the DOJ to file cyber libel and perjury complaint over the allegation of 18 former Marines. He is also set to file a disbarment case against the ex-soldier former lawyer Levi Balikod. Yan, we are expecting more but we are unperturbed and remain unbowed. Diba? It's the good versus the rotten bananas. We are ready and willing to face all accusation against us. I hope those mentioned in the affidavit will also do the same. Naku po, yan ang sinasabi natin mga kareaksyon. Yan ang sinasabi natin. Tama po. Dapat walang takipan ng katotohanan at pagpapalago ng kasinungalingan. Tandaan, may karapatan ang mga mamamayan na usigin at panagutin ang lahat ng tiwali ng mga opisyal ng pamahalaan, lalo na sa mga matataas na opisyal. Pati ba naman ang karapatan na yan ay nanakawin pa sa amin? Naku po. Ito ba? Naku ba? Ito pinakamalupit. Yeah, Philip Lustre. Suka si Man Scarpio ng 300 million sa operasyon ng Marines. 150 million kay Mike, 50 million kay Levy, at 5 million sa bawat isa sa mga 18 Marines. Naku po. Philip Lustre, dahil sa 2K, pumayag ka na magpagamit para manira ng mga tao na hindi mo naman kilala. Wala ka kasing kredibilidad, kaya ganyan ka ka-cheap. Wala na pong kinatatakutan itong ating napakalupit na abogado, Levito Maligod. Only those afraid of the truth seeks to silence debate, intimidate those with whom they disagree, or slander their ideological counterparts. Blessed. Ayan po. Alright, ito po si Pinky naman, si Pinky. The tale of 805 billion maletas, if you do not know how to compute the truth, don't talk about numbers to quantify probabilities or face the consequence of failing the rest. The test of believability. Nako, si Ping talaga na paghahalata po si Ping, pained and discombobulated here the simple truth of falsity of whether whether deliveries were made is not derived from a mathematical calculation but from observation and reasoning. By the way, it was earlier shown that your own overwhelming formula of 13,400 suitcases proved the plausibility of deliveries. Your next believability issue is whether it is possible to take out 800 billion from 1 million money in circulation. To take out 805 billion from M1 money in circulation in 33 months and delivers this to single point. We can debate an over broader statistic to prove our respective position. Nako po. Alright, medyo mahaba na po ang ating usapan na napakalupit po ng abogado ng mga 18 Marines. Anyway, mga kareaksyon, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa ating napakagandang reaction video. Lagi po kayong magabang at kung nagustuhan po niyo ang ating mga video, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. Malaking tulong po sa atin yan ang pagsasubscribe. Pagiging member ay tulong din po yan mga kareaksyon para meron akong pang-Jollibee or McDo. Mga kareaksyon, maraming salamat sa pagsama niyo sa ating napakagandang reaction video. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, like, at share ang bawat video natin. Shukran. God bless you all. Duterte! 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 Si Pinky Lacson talagang warak. Hindi ko sinabing warak ang puwet niya, basta't warak. Medyo namamaos ng konti si Ka Eric dahil halos buong araw po tayo na nagkaroon ng People's Forum kahapon sa Club Filipino. Kasama po natin ang grupong Kampilan o Katipunan ng mga mamamayang Pilipino para sa pagtatanggol ng ating mga karapatan. So itong Kampilan ng mga mamamayan ay malawak na alyansa ng mga iba't ibang organisasyon, sektor at mga network of support organizations na naninindigan po sa panawagan na Marcos resign at panawagan po ng pagbabago sa mapayapang pamamaraan na pagreforma ng ating pamunuan sa ating pamahalaan. So congratulations sa lahat ng sumama
upang magbigay po ng pakikipagkaisa, hindi lamang sa kampilan, kundi yung pag-alaala natin sa 1 taon ng pagkakadukot at iligal na pagpapakulong kay Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa may The Hague, the Netherlands. So kasama po kahapon yan sa naging activities po natin. Okay? At ngayon po, magbibigay tayo nitong ating pagpapaliwanag na rin dito sa naging mainit na sagutan sa pagitan po ni Senator Marcoleta at ni Senator Ping Lacson. Hinggil po ito sa pilit na pagpigil, pagbaliwala at mga palusot na ginagawa ni Ping Lacson hinggil sa tamang proseso at nararapat na mga gawin sa loob ng Senate Blue Ribbon Committee, which is the oversight committee of the Senate, kung ang pag-uusapan po ay ang mga isyu ng korupsyon, pagnanakaw sa kaban ng bayan at mga pang-aabuso sa gobyerno. Yan po ang purpose sana ng Senate Blue Ribbon Committee. So, parang lumabas po na nasermonan tuloy ni Senator Marcoleta itong si Senator Ping Lacson dahil on the floor of the deliberation, binanggit ni Senator Marcoleta na bakit nag-aalangan ka bilang pamunuan ng Senate Blue Ribbon Committee. Hinuhusgahan mo na at hinuhulaan na wala pa namang nagaganap na aktwal na investigasyon hinggil dito sa 18 witnesses na mga dating sundalo. 16 of them naging bahagi po ng Philippine Marines ng Armed Forces of the Philippines. Ang isa naging dating sundalo sa Philippine Army at ang isa Army Reservist. So itong 18 former soldiers na ito, mga kababayan, ay naging whistleblowers po sila. Alam na natin yon. On the basis of their direct knowledge and actual participation hinggil doon sa pagdi-deliver ng mga limpak-limpak, mali-maleta at tunito-nilada ng mga pera galing doon sa pinagbubodega at pinagpapartida nila Saldico mula sa pinagkakitaan na kutong at mga pagnanakaw sa mga proyekto ng gobyerno at iba pang mga pundo sa grupo ng sindikato nila Marcos at nila Romualdez, of course involving Saldico. So si Saldico naging bodigero, naging tagapagkamada, tagapag-distribute ng mga mali-maletang perang ito upang umabot kay Marcos, kay Romualdez at sa iba pa na bahagi po ng mga nakikinabang sa sindikato ng Marcos Romualdez na binuo nila ni Saldico noon nung okay pa ang kanilang at hindi pa nabubulgar itong kriminal na mga ginagawa nila. Lalo na sa panahon ng ipinapatupad ang budget 2023, 2024 at 2025. Tatlong budget cycle yan na kung i-estimate ay mga 1.4 trillion pesos. Ang halos na kulimbat, no, o baka umabot pa daw, according to other financial analysts, sa 2 billion pesos. 2 trillion pesos ang pinagdurubo mula sa kaban ng bayan sa pamumuno nila Marcos at Romualdez. At yan po, wala nang debate yan eh. Ang problema lang, ayaw imbestigahan ito ng Senado sa pagpigil nila Ping Lacson at Tito Soto. Dahil nag-aakto ang dalawang ito at ang kanilang grupo sa silent majority group ng Senado. Majority pero silent ha, dahil tahimik, tameme, pipi at bulag. Pagdating po sa malawakan at sistematikong organisadong korupsyon at pandarambong na ipinatupad nila Marcos at nila Romualdez. Kaya silent majority. Ang punto ni Senator Marcoleta, very clear. Wala ka pang nailulunsad na investigasyon. Bakit ka manghuhula? At bakit mo kailangan itong hatulan na sila ay pakawala, may political motivation, at magiging circus lang ang kalalabasan kung papagsalitain at ipapailalim sila sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon. Mukhang
So palpal dito si Ping Lacson sa punto na ito. How can you ignore 18 new witnesses na may direktang kaalaman? Ang kanilang testimonya ay nakabatay sa kanilang direct participation, personal knowledge, direct experience. So yun, no? Kasi paano mo yan isasantabi kung iyan ay nagbubuwi sila ng kanilang safety and security, ng kanilang buhay at ng kanilang mga pamilya sa kanilang paglalantad nito na talagang may nangyari na malawakan at malakihang pagdi-deliver ng limpak-limpak na mga pera at salapi na umaabot sa kanilang participation mahigit 800 billion pesos po yun. At marami ang mga nakinabang. May mga listahan sila. Ayaw ito ni Ping Lacson na mabubuksan. O bakit ayaw niya? Kaya nga kung ayaw ni Ping Lacson at kung hindi po nagpapakatuta sila sa interes ni May Marcos at Romualdez upang pagtakpan at ipagtabon-tabunan nila, ay ang mga ganitong uri ng iskandalo, pwede naman pong mag-convene ng Senate Committee as the Senate Committee of the Whole. Ibig sabihin po niyan, buong Senado makikinig. O ano pong problema dyan? Wala naman tayong dapat ipagpaliban kung ang katotohanan ang ating hinahanap. Pangalawang punto ni Senator Marcoleta, marami pa ang mga dapat na imbitahan, hindi inimbitahan. Halimbawa, there is a real threat to life of Saldico. At yan po ay napatotohanan na dahil itong si Yusek Cabral, nakatrabaho din po ito ni Saldico, ay bigla na lang pong naging bangkay. Patay na. So how would you not be fearing, paano ka hindi matatakot sa buhay mo kung ikaw ay direktang nasa loob ng serkulo ng sindikato na ngayon ay binubulgar mo at ang involved presidente sa Pilipinas at ang kanyang pinsan na puderoso din. May kapangyarihan, may pera, may mga tauhan, si Romualdez. So, natural na mag-iskapo si Saldico dahil pinagbantaan na di umano ang kanyang buhay ayon sa kanyang salaysay nito ni Martin Romualdez na kapag nagsalita ka, babarilin kita. O ayan. So sabi ni Senator Marcoleta, we can use technology. Ang korte nga, pinapayagan yan na magkaroon ka ng Zoom conference participation. Ayaw pa rin ni Ping Lacson, ano? Talagang panindigan niya na puputulin at pipigilan niya ang anumang oportunidad o pagkakataon na pwedeng magsiwalat at magsalaysay po itong mga former soldiers na ito na naging whistleblowers or witnesses na ngayon. Third point ni Senator Marcoleta, may mga lumabas na, hindi lamang ang Cabral Files. Nandyan si Congressman Leandro Liveste na pwedeng imbitahan, hindi rin po nila ito ginawa. Nandyan din po ang salaysay na inilabas ni former Undersecretary Adrian Bersamin. Apo yata ito sa pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Nandyan din po si Congressman Igay Erese na nakausap niya ang dating Chief of Staff ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi ni Congressman Igay Erese, nakausap niya si Mayor Nene. Siguro Bersamin din ito na nagsasabi na talagang alam ng mga Bersamin kung gaano kalala ang mga pagnanakaw, kurakutan, at mga pandarambong na nangyari sa ilalim po ng tatlong budget cycle na yon. Budget 2023, Budget 2024, and Budget 2025. Bakit hindi ipatawag itong sila Yusek Adrian Bersamin and even si former Executive Secretary Lucas Bersamin? Ayaw na ni Ping Lacson na magbukas pa ng mga panibagong testigo at i-extend at bigyan ng sapat at karampatang pagkakataon ang mga pwede pang tumistigo like Saldico at itong 18 new witnesses na nagtrabaho sa kanya bilang detailed security staff and personnel niya na ginamit sila sa malawakang distribusyon ng pinagnakawan at kinulimbatan ng mga pera
na kinurakutan ng sindikato nila Marcos at Romualdez. Bakit ayaw siyang patistiguhin? So, nandyan din po ang mga bersamin, pwede rin ipatawag. Nandyan sila Congressman Igay Erese at si Congressman Leandro Liveste. Marami po ang pwedeng ipatawag kasi po nakausap ni Congressman Liveste and he claims na hawak niya ang maraming Cabral files. Ganon din po nakausap niya si ni Congressman Liveste itong si Undersecretary Adrian Bersamin, mga kababayan. O bakit hindi ito binibigyang halaga ni Ping Lacson sa kanyang pagpapalawak at pagbibigay ng makatotohanan at makatarungang pag-iimbestiga kung wala siyang kinikilingan, kung hindi siya umaakto on special agent purpose protecting Marcos and Romualdez. Ibinanggit nga din ni Congressman o ni Senator Marcoleta na kung hindi pupunta si Martin Romualdez, di pwede siyang pababaan ng Senado ng subpoena. No, ipasubpoena siya at kung hindi siya sisipot, edi kung i-contempt nila ito, pwede naman nilang i-include siya sa formal recommendation of charges. Di po ba, mga kababayan? Kasi pag gusto mong gawin, maraming paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan at palusot. Yan ngayon ang lumalabas dito sa naging deliberations na nangyari po kahapon at mukhang mabigat po ang mga bitaw ni Senator Marcoleta na hindi po nasagot ng matino at matuwid ni Senator Ping Lacson. And instead, mas nabulgar pa at nabistado na talaga naman ang purpose lang ng Senate Blue Ribbon Committee ay walang pinagkaiba doon sa pinunduhan pa na gimmick ni Marcos ng public funds. Magkano bang ginastos doon? Umaabot na yata sa 300 million sa ICI. Itong sinasabi ni Marcos na Independent Commission for the Infrastructure. So mga 300 million pesos, wala ding nangyari. Naging isang chapsoy, pansit canton ang kinalabasan ng ICI, waste of people's money, abuse of authority lang ang nangyari doon kasi si Marcos naman talaga ang nagdidikta kung anong gagawin ng ICI. So how can you accuse and file formal criminal complaints and charges against the mastermind involving Marcos and Romualdez? Ganon din po ngayon ang kinalabasan nitong Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Naging chapsoy at pansit canton tuloy ang persepsyon ng mga mamamayan. Malinaw na po na kung papaano po nag-aakto ang liderato ni Tito Soto, ni Ping Lacson at ng grupo nila sa silent majority ay para po protektahan si Marcos Jr. at sila Romualdez. At hindi para maipalabas ang katotohanan, mabuo ang tunay na salaysay at mga naratibo ng mga impormasyon at kaalaman upang mabigyan po ng katarungan at ustisya ang nangyari sa ating mga mamamayan, sa ating pamahalaan na pinagnakawan po ng mahigit 1.4 trillion pesos o baka umabot pa sa 2 trillion pesos na ang itinuturo ng lahat ng mga lumabas na mga tinatawag na criminal trails ang nagpipinpoint o dumudugtong papunta kay Marcos at kay Romualdez. Ang Senate ngayon ay nakakahiya sapagkat due to the tyranny and dominance of numbers, dahil 15 sila versus 9, yung 15 na ito na bahagi po ng silent majority pero nag-aakto bilang extension protector ng Malacanang ni Marcos at ni Romualdez rather than defenders of the interest of the Filipino people, ang Senado, ang Senate Blue Ribbon Committee, naging Senate Black Ribbon Committee. Dahil madilim po ang nangyayari at nais panatilihin ang kadiliman.
ng sindikatong gobyerno ni Marcos at Romualdez, rather than helping out the Filipino people to stand together and become solid and united ang Senado sa taong bayan, sapagkat ibinoto sila ng taong bayan. Pero hindi, interest po ni Marcos at Romualdez ang kanilang pinapanindigan dahil nakinabang sila. Itong silent majority nakikinabang at nakinabang sa mga perks, privileges at mga, siyempre, panunuhol yan. Either political bribery, mga pabor yan, o direktang panunuhol ng pera. Ay namaleta nga, no, lumabas nga si Tito Soto sa opisina niya sa Baclaran. Diniliberan siya ng mga pera. Limpak-limpak, no? At ang estimate, hindi bababa sa mga 100 million pesos ang napunta sa kanya kay Tito Soto according sa pagbubunyag di umano nitong mga 18 new witnesses. Kung magkano ang namaleta kay Ping Lacson, hindi natin alam. Kaya ayaw nilang imbestigahan ito kasi mabubulgar po at magkakaroon ng confrontation. At sasabihin ng mga 18 witnesses, nakita kita, nandun ka, nang diniliver namin ang maleta sa Baclaran, Tito Soto. Sa Ping Lacson, ganito ang pag-deliver namin. O baka may iba pang na-deliveran. Kaya ganun na lang po ang pagpupumilit ni Ping Lacson at nila Tito Soto na mapigilan. At hindi po maipatupad itong tunay at patas, matuwid at makatotohanan ng investigasyon. Kaya kung ako lang may pundo, si Ka Eric, ako na mismo ang magpapatawag ng People's Forum. At may mga abogado dyan, for example, Integrated Bar of the Philippines, kung hindi ito matatakot at nag-aalangan kay Marcos at kay Romualdez, magbuo sila ng panel. And then, yung mga totoong religious leaders, independent churches, makikinig dyan at magsasalaysay itong 18 new witnesses, including si Adrian Bersamin. But it will take resources kasi magkukuha ka ng venue, mobilization, lahat. Kasi hindi na nabibigyan ng pagkakataon po na ito ay mapakinggan pa sa Senado. Hindi na nabibigyan ng pagkakataon na ito ay mailahad sa formal investigative body. Ganon din po ang posisyon ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Sabi niya, wala yan. Pang-destabilization lang yan. Mga pang-uudyok yan para umalsa ang Armed Forces of the Philippines at ang mga security sector, including ang Philippine National Police, against sa gobyerno. Wow! Ganon, pag nagsalita ka ng katotohanan at naghayag sila ng direktang kaalaman nila sa malawakang sindikato ng pangungulimbat at pandurobo na ginawa ni Marcos at Romualdez, nais mo na mag-instigate ng kudeta, nais mo na kaagad na magpaalsa ng tao. E di kung ganun pala ang logic niyan, magnakaw na lang na magnakaw lahat. Kasi hindi pwedeng magsiwalat, hindi pwedeng manindigan sa mga magnanakaw. Yun po ang logic ni Ping Lacson, ni Tito Soto, at nila Boyeng Rimulya. Ang lahat ng ito may katapusan ito. There will always be the day to come for the reckoning. May paniningil, may paghuhukom po ito. At naniniwala tayo na hindi ito magtatagal. Darating din po yan, na mapupukaw din ang pinakaibuturan ng puso ng mamamayang Pilipino. And when that happens, the collective action of the Filipino people will become the real force of change, and the new stage of history will come upon our country. Maraming salamat sa inyong pakikinig, panunood, pag-share, pag-promote at pag-like ng ating videos, ng ating mga pananaw at ng ating mga discussions. Ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.